Sino yung pinakamaraming boto sa amin? Yun yung magiging top 5. Tapos, mula doon sa top 5, boboto ulit kami. Ano yan, na silent vote, walang... Ano yan? Hindi ka magkakatabi. Well, secret ko si Sir Jerry. Secret vote. Secret. Kasama ko si Sir Jerry. He was being generous na. Very generous si ano. Kaya nga tawag sa kanya ni Direk Chico Ronyo, generous Kalea. Kasi very generous siya sa pag-ano. Minsan, parang, sige, sino bang i-ano natin? Sino bang i-vote natin? So, iba-iba kami ng gusto. Pero meron din parts, para-pareho naman kami ng gusto. So, yun yung maganda niya. So, ganun yung proseso, di ba tama? Tapos dun sa 5, ipapakita nila yung 5 top gusto namin lahat. Doon na kami pipili ng isang gusto namin. Yun. May ginawa akong tie pero bawal daw ang tie. Lahat ba ng choice mo nanalo? Hindi. I know. Jen, lahat ba ng choice mo nanalo? Hindi raw lalo. Hindi talaga eh. Even up to the awards night, Jen, sino pa nanalo ng ano? Hindi ko rin alam RS kasi tinatali lang nila yun. Sabi ko, sino pa nanalo? Hindi namin alam. Meron akong mga binoto, meron din binoto si Jerry na nanalo. Pero meron din akong binoto na hindi nanalo. So, ganoon talaga. So, iba talaga. Sabi ko nga parate, kung ako lang ang judge, or kung si Tito Jerry isa lang, okay. Kasi lahat ng gusto mo, yun ang yan. Ilan? 11 kami para may tayo. Kaya sabi ko, next year, manunod na lang ako. Ayoko na. Ayaw mo naman judge, bakit? Mahirap talaga, mahirap pala. Oo, kasi, di ba, parang yung gusto ko, hindi pumasok. So, medyo parang, wag na, next year, manunod na lang ako. Bahala na sila Tito Jerry But of course, nirerespeto mo yung decision. Of course. Kung hindi ko nirespeto yun, dapat sinabi ko na mali yung mga resulta nila. Hindi. Yun ang gusto ng karamihan siguro. Kasi nga, tali yan eh. So, siguro, gusto ng karamihan, yun. Yung gusto ko, hindi gusto ng karamihan. So, kaya hindi pumasok. Kamusta yung New Year's trip mo with Catherine? Masaya. Alam mo, masaya sa nasa Thailand lang kami. Ang saya namin. Lang kami, kwentuhan, of course, catch up. I haven't seen Catherine in a long time, almost a decade. Hindi naman, siguro mga 7 years. So, kwentuhan about shoots. Excited na daw siya sa Elena. Tapos tinanong ko si Mami Min, sabi ko, Mami Min, Elena, wala namang hindi lang si bahid. Inang yan, ha? Wala namang bahid ng lungkot si Catherine. Wala ka. Mango sticky rice nga. Wala. Kahit na siya ng cut. Tsaka wala rin kami pinag-usapang current issues. Personal meron, pero walang current issues. Walang iyakan mode sa Wala. Tawa lang kami ng tawa. Hindi ka sumagot sa tanong tungkol sa love life. Sumagot si Lisa, sila ikaw. Wala, zero. Zero naman ang parati di ba, Mildred? Zero love life, pero hindi ako nababakante, ha? Love life, pag love life. Iba yun, ha? Iba yun. Pero RS, kasi may topic naman si Catherine doon sa mga post niya na umiinom siya talaga. Nag-inuman din kayo sa tayo. Hindi kasi ako umiinom rin, eh. So, kain talaga lang, tsaka kwentuhan. Hindi mo siya nakita. Oo. Ano kasi ako, mostly kain. Alam niyo ng mga press friends ko na I'd rather enjoy eating, kain. Tapos pagdating na ng gabi, inuman, hindi na, di ba legal nga ang ganun doon? Hindi rin ako nag-ganun kasi wala talaga akong bisyong ganun. Gusto sabihin, and I'm sure Catherine also wouldn't drink. Hindi na umiinom ba si Catherine? Hindi ko alam eh. Meron naman, mas mga wine. Social drinking lang. Social Pero, you know, everybody naman, except for me, I think everybody naman drinks eh. Pero sa Thailand walang ganon. For the Pagdating mo yun sila, Blessy, uminom ba tayo ng Thailand? Iba hindi. Kausan lang, kain. Laughing gas. Laughing gas So, nung lang. magkasama kayo ni Catherine, kain lang kayo. Kain ng chika. Big Chika sa lang. mga maanghang ano. Tom yum. Chika lang. Kumusta siya? You know, she's still the sweetest. Promise ha. That's why sabi ko nga dati kasi tawag sa kanya baby cat. Kasi nung when I met her, 15 or 16. Wala pa sila ni DJ na. Tawag ko sa kanya baby cat. Tapos sabi ko ngayon, hindi na kita pwede tawagin baby cat. Sophisticated woman ka na. Kuya RS naman. Ganun lang. Pero ni Daniel nagkita na. Sino? Ni Daniel after nung wala kayong community. Kami? Hindi. Si Catherine yan, hindi ko nakita in 7 years, 6 years, 7 years. Hindi lang kayo nakita sa Thailand. Kita lang, kasi chika-chika na, meet up. At nakakatawa nga kasi
pagbaba ko ng hotel ko, nilapag lang namin yung bag namin. Sabi sa mga kasama ko, kain muna tayo sa Platinum. Kain tayo Platinum. Lalakad ako, sabi ng guard ko, Sir, si Catherine. Eh, ang turo ng guard ko yung pag-ganon. So, nakatira sa malayo, Catherine! Tumisigaw na ako, Catherine! Hindi ko alam, nandiyan na pala sa Kuya RS. Andito ka na pala. Sabi ko, akala ko nandun ka. Sabi ko, tinuro ni Guzman doon eh. Tapos yun, chika-chika na kami. Tapos, alam mo, magulat ka. Kasi tuloy-tuloy lakad namin. Pero may mga times, titigil kami, kwento. At tayo pa picture sa kanya, ibang lahi. Ibang lahi. Kasi hindi Pinoy. May mga Pinoy din. Which is expected. Pero may mga ibang lahi na sabi ko kay Mami din, grabe si Kata. Asian superstar, ano kasi? Grabe. Kasi may lalapit. Ibang tono yung salita. So alam mo hindi Pinoy. Kinat picture din. Go cat picture mo tayo. Did you ask kumusta ka? Siyempre yung mo, pero yung natatanong. Hindi. Alam mo, hindi talaga. She would open up to me if ever, pero hindi. So, I respected that. So, kwentuhan lang kami talaga. Ang pinaka nasabi ko lang talaga sa kanya, you're a very good girl. Pero isang araw... Tapos nagkwentuhan kami about Dali. Si Dali kasi kaklase. Hindi ko klase, kasama ko sa UP. Ang magkakabatch kasi si Dali, si Eugene, Domingo, ako, si Harleen, si Direk Rico. Yun, kami, Candy Pangilinan, kami magkakabatch. So, sabi ko, kamusta si Dali? Ay, okay, alam mo, bait, ang ganyan-ganyan. Nakatrabaho ko na pala siya before sa isang serye, teacher ko siya ngayon, co-star ko na. So, yun lang pinagkwentuhan namin. Tsaka yung Elena. Pero isang beses lang kayo nag-ban? Or isang araw lang kayo nag-ban? Hindi, same hotel kasi kami. Kaya almost every day. Oo, every day kami nakikita, chika kong paggabi. Pero syempre, pag walang tao, nagkikwentuhan na kami. Yun. Tapos kain lang yung chika. Talaga. Ayun naman ang kaligayahan ko, kain lang yung chika. Yun. Ano plano ng front row this 2020? Aside from launching new products, we will be opening more international branches. So, meron mga bagong products. Naglabas tayo nung November ng Brilliant Coffee, ng Lux White Coffee, tsaka ng Brilliant Rejuveset. And I think, Glenda, di ba? oo, yung nag-collab ng Front Row tsaka Brilliant Skin. Also, Lux White Coffee, which mamaya meron yata kayo mga Lux White Coffee. So, I hope you enjoy the benefits kasi masarap talaga siya. Ako hindi ako nagko-coffee, alam niyo din naman yan. Pero nung tinikman ko, of course, hindi buong tinikman ko, masarap siya talaga. Kaya pati sa R&D kasama ako sa pag-R&D. Lahat ng benefits ng glutathione, ng L-carnitine, ng spirulina, Garcinia gamboja, barley, nandyan sa cup na yan. So it's healthy. And it's sweetened by stevia. So hindi siya sugar. So safe ang sugar. Yes, safe sa mga may sugar. Pero RS, maiba naman, what happened to your film production? Medyo nabitin. Hindi, wala akong film production ha. Yung dating nag-produce ka Front Row na. Entertainment lang yun. Okay. Ano lang yun, laro-laro ko lang yun. So hindi mo sineryoso? Hindi. Ano lang yun, laro lang yun. Pag meron. That's why nga, nung nasa MMFF, sinasabi sa akin ng mga tao, mag-produce ka pa. Sabi ko, pagdating po ng, sabi nga ni Ice, pagdating ng panahon, kasi hindi naman ako, hindi ko, for this year, gagawa ako ng 10, hindi ganun eh. Pag meron lang magandang material, kasi eto bagay ko dito, ikaw magaling director, tara gawin natin. Just like yung mga music videos na ginagawa ko, hindi naman yung nakaplano ko. So, wala po akong production outfit unlike Brother Ice and Liza. Tinayo lang namin yung Front Row Entertainment kasi kailangan namin nung For Boy in Chick and Butterfly. Oo nga. Sayang kasi parang nasimulan mo na yun. Oo, nasimulan ko. Pero hindi ko naman nakita sarili ko as a full-time producer. At the end of the day, business and acting pa rin po talaga. Parang pinaka-controversial na drag artist last year, si Pura Papel. Opo. Kanina nga, kamukha niya. Kamukha talaga. Siya ba pwedeng mag-perform sa rampa? Alam mo, okay ako sa lahat. Alam mo, okay. Walang masamang tinapay para sa akin. Gano'n naman yan. Alam niyo naman yan. Lalo sa mga press friends ko. Walang masamang tinapay sa akin. Go, meron. Basta, kung kabubuti, showcase ng talent niya, papakita and all that, go. Pero yung controversial act niya, itong amo namin, okay sa inyo yun? Personally sa'yo? I don't think gagawin niya na yan eh. Kung ako tinatanong mo, kasi wala po ako dun eh. Wala po ako dun eh. And marami rin kasi talagang cameras ngayon, marami nagka-capture it all.
isasalungot ko lang ng konti, i-release ko lang ng konti. Parang yung mga play po namin sa UP. Meron po akong play sa UP called Live AIDS. Na pinapanood po yan ng mga executives from ABS, from GMA. Pinapanood po yan. And pasalamat po wala pang camera mga panahong yon. Kasi ang dami namin pinag-usapan ng mga ganun-ganun. Usap kami about this politician, about this ganito, about this model, about this artista and all. And baka na taken out of context. Hindi ko po alam kasi wala po ako doon. At nakita ko lang 3 seconds yung kay Pura Luca Vega. So wala po ako sa posisyon na mag-comment about that. Ang pinaka-comment ko lang is kamukha nung guy, si Pura Luca Vega. Pero yung ginawa niya and all, if that's his art, kasi yun yata yung pinupush niya even up to now that's his art. If that's his art, wala po ako magagawa. I respect everyone's expression of art. But if, let's say, ang government or ang ibang tao hindi matutuwa, well, that's their, Kumaga sa akin, respeto lang sa akin kung ano yung art nila, okay sa akin, wala sa akin. Kaya nga hindi ako pwede maging politician.